Teka, ikwento ko ba ito? Nakakahiya eh. Dati nung bata ko, bago yun, lahat naman tayo mga lalaki ay gustong magpatuli para mabilis tayong lumaki. Importante kasi para hindi ma-infection yung junior mo. Ito, sabihin ko na lang ay junior para hindi kayo mabastusan. Kwento po ito. Sana maintindihan nyo po, okay? Dati nung bata ko, sinabi ng nanay ko na magpatuli ako. Kaso ayoko, baka masakitan pa yung junior ko. Kuya, gusto mong magpatuli? Ayoko! Kuya, ano? Ayoko nga! Ilang beses na inayawan ko, pero nung lumabas ako, tahimik ako, na biglang na may mang-aasar sa akin. Yung mga bata. Hindi nagpatuli. Mahina. Ble. Hindi ka tunay na lalaki. Kaya kayo, kung nabiktima kayo ng ganyan, huwag nyo silang pansinin. At ito, hindi pa sila nagpatuli. Kaya huwag nyong pansinin, okay? Dahil sa madaming nang mamubuli sa akin, lalo na nung elementary ako. Kaya gusto kong magpatuli. Nung nagpataon kami ng nanay ko, noong nagka-pandemic, pumunta kami sa hospital pero sa BGH kami pumunta. Umupo kami, kumuha, alam ko para sa Kyoks. Pagkatapos, ayan, pero nagkakaroon ako ng unting kaba o tiba. Yung umupo kami para maghintay. At sakto, lalo akong nakakabado kasi may biglang sumigaw ang isang bata o umiyak habang nagpatuli. Kaso hindi natuloy. At dahil ako ay lalaki, syempre, kaya pumasok ako kasi next daw ako. Nakita ko yung mga gamit sa pang-operahan nila. Grabe! Tapos pinapahiga nila ako. Pero sa tulugan ng pasyente, alam ko. Bago nila ako ipatuli, nag-usap kami ng mga nurse kung ano ang pangalan ko, taon ko, ganon. Yung magsisimula na, i-check mo na yung junior ko. Tapos ilalagyan nila ng anesthesia. At sa mga hindi nakakaalam, ang anesthesia para hindi masakitan habang may nag-ooperan sa'yo. Ayun, nilabas yung ulo ng junior ko at ayun, natatakot ako. Kaya sinabi ng nurse na hindi yan masakit, parang kagat ng langgam. Ayun! Tapos 3 beses na in-injection nila ako at kinat yung forehead ng junior ko. At tinahipa para hindi malawlaw. Kaya ayan. Tapos binan-aid pa. Tapos na. After ako nagpatuli, bumili kami ng nanay ko na pang lunch namin. At pumunta kung saan nagtrabaho yung nanay ko. Yung nasa bahay kami, nagpahinga at tahimik lang ako. Na biglang nagkamatis yung junior ko! Kung ganon, huwag niyong hawa-hawakan. Kasi ma-infect talaga kung madumi yung kamay mo tapos hinahawakan mo pa. At nakalimutan ko na pala, dapat magsuot ako ng palda para hindi masakitan yung junior ko. Ito pala ang tips after ako nagpatuli. Ang pampaligo ko ay dahon ng bayabas. Tapos kumain pa ako ng healthy foods o mas sustansyang pagkain. Hindi pwedeng junk food palagi. At after 1 week, try ko mag-brief at hindi na masakit yung junior ko. Ayun. Kaya ang good ending, masaya na ako at wala nang mangbubuli sa akin na yon. Fun fact, alam nyo ba nung nasa probinsya kami, nung pagkatapos magpatuli yung kapatid at pinsan ko, nakinuwento ng tita namin yung isang bata na excited magpatuli, na akala niya wala lang. Yung pinapahiga siya na biglang nakita niya na may injection kaya
Natakot at sumigaw siya ng, "Mama! Mama!" Hindi ko pala alam na yun pala, bakla pala siya. Kaya, ganyan talaga ang tuli, guys. Yun lang. Thank you pala sa nagustuhan nyo po ang mga videos ko. At dahil malaki na ako, dapat mayroon katulong na mag-animate at mag-voice over sa akin. Sa kasamaang palad, cellphone ang gamit ko. At meron akong aaralin sa school, kaya grade 12 na ako, guys. At happy 400 subscribers na tayo, guys. Grabe. Dapat sana agad magpa 500 subs. Thank you so much, guys. So, yun lang. Kaya kayo, ano experience sa Operation Tuli? At salamat sa malakas na pagtading nyo dito kay Sis sa next kwento ko. Bye-bye!